Nagprotesta ang ilang grupo ngayon. Ang kalayaang magpahayag ng damdamin at saloobin ay isang karapatang dapat natatamasa ng bawat isa sa atin. Katunayan, Bill of Rights mismo ng ating konstitusyon ang nagsasabing walang batas ang maaaring ipasa na nagbabawas sa kalayaan ng bawat isa na makapagsalita, magpahayag ng damdamin at saloobin, at magtipon-tipon o magsagawa ng mapayapang kilos protesta upang ihayag ang mga saloobin at hinaing sa gobyerno. Bagamat malinaw itong isinasaad ng konstitusyon, may mga pagkakataong hindi nabibigyang diin ang karapatang magpahayag. Kung minsan, nire-red tag ang ilang mga grupo o individual na sumubok magpahayag ng kanilang pagkadismaya o pagsalungat sa ilang mga programa ng gobyerno. Happened before Nati Castro, a local doctor, was officially declared a terrorist in late January. That same day, 9 activists. Ang masaklap pa rito, minsan pinagbibintangan silang kumikilos para sa destabilisasyon ng pamahalaan. Dahil dito, marami tuloy ang takot at alangang ipahayag ang kanilang mga saloobin, lalo na sa mga isyong panlipunan na sadyang malaki ang epekto sa kanila. Pero, dapat nga ba tayong matakot? Dapat hindi. Bilang mga ordinaryong mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, may magagawa tayo upang bigyang diin ang ating karapatang magsalita at magpahayag ng saloobin. At higit na may magagawa tayo para hikayatin ang ibang tao na makialam at makilahok sa mga usaping maaaring makaapekto sa kanila at sa maraming Pilipino. Bilang isang abogado, may mga lumalapit sa amin na grupo o individual na nagtatanong, nanghihingi ng paliwanag sa iba't ibang legal issues tulad ng mga controversial na batas o polisiya. At kami, inaaral namin yung mga batas na ito, yung mga polisiya na ito, nire-review po namin at pinapaliwanag namin sa mga iba't ibang human rights groups, networks, and individuals parang bilang edukasyon na sa kanila at mas maintindihan nila ng lubos yung mga batas at polisiya na ito. Actually, being a teacher is really a big role, especially today, no? Because a teacher is seen or a faculty is seen as someone with authority and credibility, no? But then also you also need to remember na your classroom has to be open, no? For discussions. Kailangan kasama sa lessons mo yung mga social issues. Hindi pwedeng divorce ang iyong discussion sa mga nangyayari sa lipunan. Sasabi ko sa kanila na there are forms of protest and forms of dissent na dumadaan din sa demokratikong proseso, no? Maraming paraan ang pagpoprotesta, pero may mga paraan na depende kung ano ang swak sa'yo. So, you can actually engage in any one of those kinds of protests. Ang desisyon na maging isang NGO worker ay isa ng simula para makilahok sa mga usaping panlipunan. Kailangan i-organisa natin sila. Ang NGO namin, limitado din naman pagdating sa resources. Kaya naniniwala kami sa kalakasan ng mga bata, kabataan, magulang na kapag sila ay naorganisa, yayakapin nila ang ating programa o yung mga karapatang para sa kanila at sila na mismo ang magpapatuloy ng mga gawain na magpapaunlad sa kanilang kabuhayan at magsusulong ng kanilang mga karapatan. So, ang pagiging isang mamamahayag ay hindi lang trabaho, kundi isang bukasyon kung saan yung pangunahing obligasyon natin ay mapataas yung kaalaman ng mamamayan tungkol sa mga nangyayari sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging isang journalist, nakakatulong tayo sa paghubog ng opinyon ng mga tao na mag-uudyok sa kanila na makilahok sa diskurso, purihin yung mga magagandang nangyayari at punahin yung mga kamalian sa sistema. Bilang isang law student, batid ko na meron akong access sa mga batas, lalong-lalo na meron akong konting awareness o kaalaman doon sa
mga constitutionally guaranteed freedom, gaya ng freedom of expression o yung karapatan na maghayag ng saloobin. So bilang isang law student, I think responsibilidad ko rin na makilahok, di ba? At i-practice itong mga constitutionally guaranteed freedom at i-share siya sa ibang tao. At isa sa mga paraan ko para mai-apply itong freedom of expression, halimbawa, yung pag-criticize ko sa mga polisiya ng gobyerno, hindi lamang sa mga social media platforms, pati na rin sa mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Yung mga isyong panlipunan na hinaharap natin, maraming tao ang apektado dito. Kung hindi man sila direktang apektado, may impact pa rin ito sa buhay nila. Yung issue ng confidential funds. Nagtataka tayo ba't kulang ang mga classroom, mga libro sa mga paaralan. Nagtataka tayo saan baka napupunta ang buwis na binabayad natin. Yung confidential funds, yung ideya nun, confidential, hindi siya transparent, no? Kaya siya tinawag na confidential funds. Kaya ang gusto natin, ang advokasya natin, magkaroon ng transparency para malaman natin saan ba talaga ginagastos ng gobyerno yung buwis ng bayan. Tinutulungan namin na maintindihan ng mga tao yung implikasyon at epekto ng mga batas at mga polisiya ng gobyerno para mas maintindihan nila paano ba sila naapektuhan. Tayong mga ordinaryong Pilipino, paano ba tayo naapektuhan? Well, siguro aside doon sa sinabi ko kanina na you have to really discuss issues inside your class, no? Because we don't exist in a vacuum. Yung mga issues nangyayari yan kasi may pinanggagalingan, may konteksto, may pinaghuhugutan. Pero importante ito sa kulturang Pinoy. Ang mga Pinoy kasi, hanggat hindi nangyayari sa kanila ang isang krisis o isang bagay, hindi yan nakikialam. Kaya sa akin, very important, no? I would have to cite, for example, what happened during the campaign period, where people really went out of their way to talk to other people. And I think that's very, very important. Whether I am a teacher or whether I am an individual, no, a Filipino citizen, it's very important that you really go out of your way to talk to people and engage them in a conversation because that's really the only way, diba? Sa gawain natin sa NGO, minsan iniisip natin madaling hikayatin yung ating mga bata, kabataan, magulang na nasa community kasi dahil ramdam na ramdam nila kung ano yung mga usapin. Kaya gusto natin na buo sila at kasama natin. Halimbawa, itong programa ng gobyerno na Batang Malaya, ito ay joint program ng gobyerno at ng mga civil society organizations. Lagi tayong nagpa-participate dito taon-taon dahil gusto natin na mawala o mabawasan ang child labor sa Pilipinas. Nakikipagtulungan tayo sa gobyerno at pinaparating natin sa gobyerno na hindi tayo kumakalaban ng basta-basta lamang. So, yun din yung gusto nating iparating sa ating mga communities, sa ating mga pamayanan na wag sana tayong mangamba, mag-alala o matakot na isulong o sa una nga alamin yung ating mga karapatan dahil sa pag-alam ng ating karapatan, matututunan natin na meron din tayong responsibilidad na isulong yung mga karapatan na ito hindi lang para sa ating mga sarili, kung hindi para sa ating mga kapwa. So, bilang isang journalist, binababa natin yung mga komplikadong issue sa paraan na madaling maintindihan. Kasabay niyan, mahalagang maintindihan din ng publiko kung paano nito naapektuhan yung araw-araw nilang pamumuhay. Pag malapit kasi sa sikmura, mas nauunawaan, mas nararamdaman, at mas tumataas yung hangarin na ipagpatuloy yung mga magagandang nangyayari at tuldukan naman yung mga hindi. Ito yung lagi kong sinasabi, no, sa mga nakakausap ko, lalo na patungkol sa mga isyong panlipunan, na dapat yung pag-intindi nila sa mga nangyayari na kahit hindi sila direktang apektado, nagkakaroon ng eventually ng effect din sa kanila itong mga social issues or isyong panlipunan na ito. So sinasabi ko lagi na i-exercise nila itong mga constitutionally guaranteed freedom, gaya ng freedom of expression,
Kasi ito ay nagsisilbing parang check and balance sa gobyerno, na i-inform natin sila at nape-pressure natin sila, di ba? Yun din yung idea ng aktivismo, di ba? Kaya kayo naghahayag ng saloobin para ma-inform, for example, yung mga policy makers, yung mga lawmakers, yung gobyerno, para malaman nila kung ano yung pagkakamali. Kasi baka hindi nila nakikita o hindi nila naiintindihan mula sa perspektibo ng mga tao. Iba-iba man ang ating individual na kwento, gayon din ang ating mga pinagmulang larangan. Lahat tayo ay pantay-pantay pagdating sa mga karapatang pantao. Ang bawat kwento sa likod ng bawat pagpapahayag ay mahalagang marinig, anuman ang estado sa buhay. Dahil ang tunay na lakas ng bayan ay nagmumula sa kapangyarihang taglay ng malayang boses ng bawat mamamayan. Ikaw, sa paanong paraan ka nakikilahok sa mga isyong panlipunan na may malaking epekto sa bansa?